live form. Sara Concepcion, magandang umaga sa iyo. Ganun din si Ann Calomarde, si Donnie Santiago, gising na gising, Josh Kyle Edip, si Ellie Trinidad at si Jeffrey Mangay at si Ma'am Elsie Balion Florentin. Nabati ko na, di ba? Parang si Ramir Simbahon nandyan eh. Ayan yan, Ramir Simbahon, maki-shout out daw. Happy listening kay Attorney Sheila Reyes. Miss you po, ma'am. Ma'am Doris, na-miss ka na raw ni Ramir. Okay. Ay, miss na rin kita, Ramir. Punta ka ulit dito kasama ang Esme. Oh. Esme! At sabi ni Eric Galang partner, ang isa sa nag-impluwensya sa kanya pagdating sa sa kanyang karera ay si Ruther Batigas. Yun, Yan. oo. He was one of my influences pagdating sa editorials. I always looked forward to reading his column sa Tempo nung high school ako. Tama. Sige, andyan na si Attorney Reggie Tonggol, ang tagapagsalita po ng Senate Impeachment Court. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Reggie. Good morning, sir. Magandang umaga sa inyo, Alvin at Doris, at sa inyong mga tagapakinig. Buti po umabot, kasi nagbakasakali lang tayo partner dahil binago natin yung oras ni Attorney Reggie. Oo. Buti na lang umabot tapos na siya sa kabilang guesting po niya, no? Attorney Reggie. Yeah. Ano assessment po ninyo? So far so good po ba yung unang 3 araw ng impeachment trial o nakausap namin si SP kanina? Pati siya nababagalan sa usad eh. Alvin, kahit na alam natin na may konting hindi na sunod doon sa ating schedule na hindi natapos ng prosecution yung pangalawa niyang witness, ay hindi naman dahil sa impeachment court yun, dahil yun sa discretion ng prosecution. Medyo masaya naman yung mga senator judges kasi at least umusad ito. Sabi ko nga kahit hindi perfecto yung lahat ng mga natapos natin, hindi tayo 100%, 80% naman or even 85% yung masasabi natin na accomplish natin for the week dahil nga nakapagpresenta yung at yung unang testigo, pagkatapos na issue yung mga subpoena na dapat ma-issue, na tapos yung concern doon sa BIR box. So lahat ng mga nasa goal at mga checklist na sinasabi ng presiding officer na-accomplish natin na magawa nitong linggong to. Very good. Si Attorney Zuleika Lopez ba ay maituturing na hostile witness, Attorney Reggie? Yun yung initial mong assessment kapag mabasa mo yung pre-trial order at saka pre-trial brief ng prosecution. Ngunit Alvin, para makonsidera na hostile witness ang isang testigo, kinakailangan pa itong i-deklara ng korte. So sa ngayon, wala pang deklarasyon ng korte na ganon at wala rin namang motion mula sa prosecution na ideklara siyang hostile witness. So ibig sabihin nun, Alvin, i-issue ng korte as a matter of course yung kanyang subpoena at yun ay napirmahan na kahapon ni presiding officer at may expect natin within today ay maipapadala o madedeliver yung subpoena na yun kay Attorney Zuleika Lopez. Kaya ako nga po natanong, Attorney Reggie, kasi I was thinking also na kayo ang magdidetermine kung hostile o hindi hostile yung witness. Wala po bang nakalagay dun sa order niya na you are hereby ordered to appear in the impeachment court as a hostile witness for the prosecution? Yeah, in ordinary parlance, Alvin, no, iisipin mo hostile na talaga siya kasi one, chief of staff siya ni Vice President Duterte at ayaw niya ngang umattend dati sa mga hearings sa House of Representatives. Ngunit hindi ganun kasi nagpa-function ng isang korte. Ang isang korte cannot take judicial notice of those incidents outside of the court. It has the parties, either party should inform the court about those things in a formal way. Kunwari, magmomosyon po sila. Bakit importante yun, Alvin? Dahil yung categorization ng isang testigo bilang hostile witness will now give the right to the person or to the party presenting that witness o testigo na one, pwede na silang magtanong ng leading questions, meaning yung answerable only by yes or no, which is only allowed under the rules sa cross-examination. Pangalawang karapatan ng isang party presenting
a hostile witness after a declaration of a hostile witness ay yung pagkakaroon ng karapatan na ma-impeach o i-impeach niya yung testimony nung sarili niyang testigo na pinepresenta. Yeah. So, hindi yun usually nangyayari kung walang declaration ng hostile witness. Again, Pero- that's why po tinanong kita kasi may Oo. implication nga po. Eh, Ano po? oo. So hanggang ngayon, what you're saying is, as of Wala today, pa. wala pa. Hindi pa Wala natin pa. alam kung hostile o hindi hostile. Tama ka. So, malamang ang mangyayari sa process na ganito, no, Alvin, na hindi ko naman pinapangunahan. Nakalagay lang yan dito sa rules of court natin na kapag nag-issue ng subpoena, ang susunod na pwedeng gawin ng mga opposing parties o kaya yung witness itself ay magpa-quash ng subpoena o magkomento doon sa inisyong subpoena. So doon pa lang magkakaroon ng unang mga impormasyon ukol sa classification ng witness na ito. Ayun, So oo. ngayon, yung party na humihingi ng subpoena baka mag-comment din doon sa quashal ng subpoena at doon malalaman natin kung ano ang gusto ng party presenting. Kung idedeklara ba nila tong hostile witness o hindi. So wala Bilang pang ordinary. ganon, wala pang Hindi pa dumating. wala pang Ganon. quash motion. Tama ka. Tama ka. Oo. So hintayin Paano- pa natin yun. Opo, Okay, opo. sige. Nabanggit nyo yung mga karapatan. Paano naman daw po ang karapatan ng hostile witness mismo? So yun, Doris, yun no, yung karapatan ng hostile witness, pag umupo na siya, one, bawal siyang harasin. Okay? Pangalawa, bawal siyang pilitin na mag-disclose ng mga attorney-client privilege kung if she will invoke that attorney-client privilege communication. So, determine ng korte yan kung totoo bang merong ganong klaseng komunikasyon at papasok ba to sa pagiging empleyado mo as abogado nung principal mo na nag-communicate sa'yo. So, isa yun sa mga karapatan under the rules. No? Pangatlo, kailangan yung right against self-incrimination niya ay wag din i-violate. Kung sasabihin niya I refuse to answer, invoking my right against self-incrimination, hindi siya pwedeng pilitin na sumagot doon. So, ilan lamang yon sa mga karapatan ng isang testigo na kailangan respetuhin, hindi lamang ng korte, pati ng both parties. So ibig sabihin, pwede ang senaryo, halimbawa na aprubahan na hostile witness yung Zuleika Lopez, pwede na ang senaryo na bawat tanong ng prosecution sa kanya, ang isasagot niya lang, I invoke my right against self-incrimination. Lahat ng tanong, yun ang sagot niya. Yan ang danger ng pagpapatawag ng isang witness, Alvin, nang hindi mo alam yung sasabihin. Dahil nga, hindi mo siya kabagang in ordinary parlance, so hindi mo alam ano yung mga lalabas sa bibig niya. Kaya ang ating rules natin, kapag may alam kang impormasyon na posibleng adverse yung interest ng witness na yon, ang importante so that you won't bungle your case ay papadeklara mo siya bilang hostile witness para assured ka na kung sakaling pasaway yung mga sagot niya o against dun sa kaso mo yung sasagot niya, ay pwede mo siyang i-impeach o dun sa mga sagot niya na Opo. hindi pwede in an ordinary witness. Hindi, pero pwede din kasi na ang pakay ay optics din na sabihin mo, kita mo? Lahat ng tanong ko ayaw niyang sagutin, nagtatago siya sa veil ng ano. Evasive siya. Pwede din ganun na gusto mong, yun ang gusto mo ipakita na may tinatago itong testigong ito. Kaya yan ang sagot niya lagi sa lahat ng tanong. Yes, that is also a possibility, Alvin, pero hindi natin alam talaga yung totoo until the prosecution reveals their strategy on the floor or kung makikita natin na medyo hanggang ganun lang optics. Oo. Okay. Attorney, gaya yung kahapon, yung witness tinatanong, pero hindi siya, ayaw pa niyan sumagot. Ngayon, sabi naman ng presiding officer, kung meron kang alam, witness, sagutin mo. Kaya yung, objection ba o ano to? Yung objection na overrule. Oo, na overrule. Kaya, so pwede rin siyang ganunin kahit mag-invoke siya ng kanyang right to self-incrimination? Hindi po, no. Isang sagrado pong karapatan ng bawat tao po under the Constitution po yung right against self-incrimination. So pag nangyari po nyo, magbaback off na po dapat yung presiding officer. Pero merong mga instances sa experience natin, 20 years na tayo, more than 20 years na tayo naglilitigate, may mga experience that the court sometimes will ask ano yung
coverage, bakit ka bakit ka nag-invoke ng right against self-incrimination. So gusto niya lang determinahin kung talaga bang meron bang danger na ma-incriminate mo yung sarili mo. So sometimes nagtatanong din yung korte, off the record naman yun, hindi na siya in open session. Pihit po ako doon sa tinanong ko rin kanina kay Attorney Roy, kaugnay po sa mga pagtatanong ni Senator Judge Risa Ontiveros. Naka-strike 2 na po si Senator Risa Ontiveros. Ano po, Attorney Reggie? I was wondering though, may karapatan ba ang korte na patigilin ang ganyang klaseng pagtatanong ni Senator Ontiveros o hindi dahil judge din siya, Senator Judge din siya, Tama. may karapatan siya kung anong gusto niyang itanong. Yung mga senator judges po, they are bound by their oaths at isa po yung oath po nila ay maging impartial po sila. So kasama po doon sa pagiging impartial po nila ay wag pong unnecessarily tulungan each of the parties. Hindi naman po sinasabi ng presiding officer na gano'n ang ginagawa ni Senator Risa. Ang parang guidelines lamang po ng ng presiding officer ay maging mindful po na we do not ask the parties to make a conclusion regarding the evidence that is being presented. Yun lamang po yung concern po kasi nga ang conclusion po na yan ay dapat doon mangyari sa deliberasyon ng korte ng mga senator judges sa final na po pag napresenta na po lahat ng mga ebidensya. So yun lamang po yung paalala kasi pag parang ang nangyayari po, ito po yung fact 1 na na-establish, ito po yung fact 2 na na-establish. Parang pag tinanong mo po siya, so ano yung conclusion mo dyan sa pagkaroon ng dalawang facts na yan? So magbibigay na po ng conclusion yung mga abogado. Yun po yung hindi po pwede as much as possible dahil po hindi na po addressed to the senses of the court yung ebidensya. So yung conclusion po should be done by the senator judges and the public as a general. At yung concluding remarks na po yun, gagawin po yan sa closing statements. Hindi po pa siya ripe para doon po sa pagpepresenta. Pero So that yun is- lamang po yung clarification lang po yun, binibigyan lang po ng guide yung ating mga senator judges. Hindi lamang po naman si Senator Risa, lahat po kasi minsan the senator judges are parang nasanay po sila sa investigation powers po nila sa plenary. So sa korte po iba po kasi 'yon, no? Medyo objectionable yung mga ganong questions po kapag ang abogado na po yung gumagawa ng ganon. Kasi that is more of a legal procedure Tama, than tama. an ordinary investigation, Correct, partner. Ano? But ang tanong ko ay, kaya nga po bang pigilan ng impeachment court ang ganyang klaseng pagtatanong ni Ontiveros? Remember, hindi niya dinidepensa sa sarili niya. Hindi mo ba Wala. napansin? Oo. Kinokol yung attention niya, pero hindi pa siya nagdidefense sa sarili niya. Correct, Tuloy-tuloy lang siya. Na nakaka-relate po ang ordinaryong taong bayan, Attorney Reggie. Kasi Dahil- yun din ang gusto itanong ng taong bayan. Parang, diretso na tayo. Diretso na tayo sa mga, ako ano ba talagang tinutumbok? Ano bang tinatakbo Ano ba yun? ng hearing Yung na ito? sa hinaba-haba ng prosesyon, Oo. doon din pala Doon din ang sa tungo. ano, Oo. So ang tanong ko sa iyo is, kaya bang pigilan ang ganyang klaseng pagtatanong ni Ontiveros or walang magagawa ang korte? Ontiveros can ask any question she wants. The presiding officers, yung kanyang policy direction ay as much as possible to give all the leeway and courtesy to the senator judges. Ang kanya lamang pong bilang abogado po, ipapaalalahanan lamang po na ganito po sa legal na proseso. So kung as much as possible, ilapit po natin yung ating mga pagtatanong doon sa usual na ginagawa ng mga abogado po sa korte. So ito pong nakita po natin na gantong in the first 2 days, 3 days po, it's just birthing pains po because lahat po ng mga players sa impeachment court ay nangangapa pa po. So kailangan pa pong gabayan. So kung pipigilan po, hindi talaga
mapipigilan dahil of course the presiding officer is first among equals po sila doon sa korte at pwede naman tanungin yon, pero syempre walang consequence kung matanong yon, masabi yon, hanggang pagpapaalala lamang po ang magagawa ng ating presiding officer. Wala naman pong eco-contempt dyan, hindi naman po natin balak pumunta sa ganung dahil hindi din po siya ka-contempt dahil senator judge nga po siya. Okay. So, yun po yung mga tinitingnan po natin na pagbabalanse na kailangan gawin ng isang presiding officer. Apa. So Okay, ngayon okay. dun sa tatlong testigo, siguro ang maigitig isang araw na lang sila, partner, para Ano yun sulit. ba? Kasi 3 araw lang naman tayo kada linggo, di ba? May Tama. Oo. hearing, 3 naman sila. Monday, Baka pwedeng Tuesday, Wednesday lang. isang araw na sila para ma-achieve natin yung objective natin for the week, Attorney Reggie. I think that was the plan, Alvin, no? Kaya bawat araw ay may nakalaan na na testigo na ipipresenta. Medyo tight lang yung Wednesday natin kasi doon sa araw na yun nakaschedule yung oral arguments doon sa subpoena ng BIR at saka subpoena sa mga bangko, yung mga bank accounts. Opo, attorney, lahat po ba ng mga sampina ninyo ay naipalabas nyo na? Kasi ang sabi nga ni Alvin, doon natin malalaman kung anong klaseng witness ito. Anong tawag mo doon? Hostile. Ba yan o ano? Regular. O, O yeah. special. Yung parang siopaw. Naipalabas na po ba lahat? Doris, kahapon napirmahan na po ng presiding officer yung subpoena kay Attorney Zuleika at today po ay scheduled to be delivered kay Attorney Zuleika yung subpoena po yun. Yung sa dalawa naman po, yung sa BIR po at saka po yung sa mga 11 na mga bank accounts po, yun po ay nakaschedule na dapat na i-issue nung presiding officer at ng impeachment court nung Lunes. However, inamend po ng prosecution ng House Panel of Prosecutors through the manifestation of House Prosecutor Jokdo na sinabi niya na nag-file sila ng request, no, na ina-amend yung previous request po nila. Kaya po, hinold off po muna yon at pumayag naman si House Prosecutor Jokdo na bigyan ng yung kabilang panig, yung depensa ng pagkakataon na makita yon at makapagkomento po. Kaya yun po yung naging order ng court nung Lunes para sa Lunes magbigay sila ng memorandum at pagkatapos nun sa Wednesday naman i-argue po nila yung mga issues na nire-raise nila doon sa pag-i-issue ng subpoena. Sinong mangunguna sa prosecution sa pag-question sa anong manguna sa Monday? NBI, no? Si Lotok? NBI pa rin po, patuloy pa rin po yung sinong lead sa pagpepresenta. prosecution? Hindi pa po natin alam, hindi nila pa dinidisclose kung sino po yung mamumuno sa pagde-direct examination ni NBI Regional Director Lotok po. At sa depensa, si Binluan na. Parang tumayo na si Binluan. Ang sinabi po kahapon, si Binluan po daw yung magli-lead. Hindi ka, sino kayang sa prosecution partner? Ayan ang So, ibig sabihin si Ligutan, magpapahinga na yan. Iba naman. Pumaga sub na kung sa mga laro, sub na. Oo. Substitution na, attorney. Well, it's up to them po, no? Hindi rin natin masisiguro. Pwedeng ipagpatuloy yun ni Attorney Ligutan. Pwede rin naman niya ipasa sa ibang membro ng team nila. Opo. Thank you. Attorney Nasa Reggie. lang, pansinin ko lang, attorney. Pahingahin mo tulungan na to ako. si Reggie. Oo. Tulungan mo lang ako. Ano ba ang interest? May interest ba yung madlang people na makinig at manood dyan mismo? Saan po? Sa buong proceedings po o sa bawat testigo? Hindi, yung pupunta doon sa Senado, kumuha sila nung pass, oo. para Wala na partner, manood. wala ka ng passes na makukuha this late, wala na. Ubus na yan. Maganda po, no? Maganda pong pumunta po doon dahil iba rin po yung energy in the room. Pag nasa loob na po kayo, parang lahat yung ng adrenaline nyo laging high po. Para hindi naman, Kaya paglabas natutulog niyo ka po si ng- Attorney Sal. Nakita ko, nakaidlip na si Attorney Sal sa gilid. Attorney Sal, good morning. Good morning. Ayun. Yun ang Sige. magandang matanong mo, Alvin, kung
kung bakit nakatulog si Attorney Saldo. Nakita pa naman siya Oo, sa nakita. plenary. Kitang-kita si Panelo, partner eh. Tumungko ang ulo andun siya sa Oo. likod ng depensa eh. Correct, Oo, correct, eh. correct. Pero may mga bakante pang upuan, nakita ko. Yes meron. po, May available pa ine-encourage bang po ticket? natin yung mga mamamayan po natin na magrehistro po dun sa QR code na makikita sa Senate website po natin para po kung gusto ninyong manood, makapanood po kayo ng mga proceedings. Thank you, Attorney Reggie. Sana wag po kayong magsawa sa amin. Thank you po. Thank you, Mangungulit sir. kami from time to Salamat time. po sa Mabuhay ka. inyo. Thank you. Thank you. Si Attorney Reggie Tonggol, ang tagapagsalita po ng Senate Impeachment Court. Magandang umaga din kay nanonood din partner si Honorable Jay Layug. Your Honor. Your Honor. Hello. Jay. Kaya sabi ni Jay, interview din daw natin si partner si Tranquil. Oo ka, magaling yun. Interview natin ng Tuesday. Interview na natin. Oo. Siyempre, iniikot-ikot naman natin. Sabi ko nga kanina nung ini-interview ko si Attorney Roy, kako, lahat ng nakita ko mga analyst sa TV, kahit sa ibang channel at sa ibang radio station, magagaling din pa rin. In fairness, nag-aaral. Talaga? Oo, bibilib ka rin. Marami Siyempre, ka talaga matututunan. ang pinakamagaling yun nandito sa DZMM. Siyempre pa. Si Attorney Roy. Attorney Roy. Tranquil. Lahat po ng mga nagpa-participate na ganyan. Sino pa bang analyst saludo tayo. na